Kamuning Film Club October registration is now open! Kamuning Film Club is our small but growing community of film lovers and cinephiles na gustong gawing masaya at makabuluhan ang panonood at pagkwento tungkol sa pelikula. The goal is to grow a safe, fun, and thoughtful space where movies, especially Filipino films, are not just watched, but felt, questioned, and celebrated together. O taray, sino ka dyan, mi? For only 1,000 pesos monthly, Kamuning Film Club members enjoy these perks: free members-only screenings, Special members-only workshops and events, priority sign-ups for workshops and events, 10% off sa Turuan ng Leksyon workshops, and 10% off sa food and drink sa Basta. and for October, ito ang members-only events, Yes, free. Inuulit po namin, free. free for Kamuning Film Club members. Directors Roundtable, Great Things Start from Small Beginnings, on October 18 with Irene Villamor, Peter Sen Vargas, and Dwayne Baltazar. Free Sinica Yurian screenings. Yes, free. Inuulit po namin ulit, free. And exclusive sa Kamuning Film Club members. Todo Todoteros by John Torres, Conabasio with director Jaime Pasania II and cast Talkback. And Aswang by Alex Arumpak with Talkback. Dali, sign up ka na! Limited slots only for the month of October! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Tanet, bakit hindi ka nag-reply daw kay Gerald? Visit! Sa tuloy, buno tuloy. Sinend ko yung mga 4 Wala, yan days na! ago. Kasi nga inaayos ko pa yung scale. Kasi alam ko nakikita mo naman hindi mo kiniklik eh. Nakikita ko nga. Nahiya nga ako eh. So today, I think this is part 2 of John Memes. So yung first part natin kay Kay Love Love Diaz. Second part with Direct Gerald Taro. Usapan So, babasagin natin lahat ng mga director na Ba't kami tahimik. nandito? Hindi, kayo yung magpapatunay. Actually, hindi lang to, ang guest natin ay hindi lang from Quezon, Yes. pero from the team pa of From Luna, General Luna, Goyo, and now Quezon. At saka, sobrang swerte natin kasi guest din natin yung urinating soldier. Oh my God, best actor! Thank you. Hindi mo na natuloy. Natuloy mo ba this one? Malalaman ba ng mga tao? Kung In-invite ako. mag-urinate ka? Pwede ko na ba i-clarify yung ano nun? Yung arc nung character mo dapat? Oh my God, na-edit out ba? Ano yan? Eh, kasi di ba umiihi ka dun sa Luna, tapos, oy may paparating, tapos tatakbo ka. Tapos dun sa Goyo, ganun din yung gagawin mo eh. Umiihi ka rin, tapos tatakbo ka papalayo ng parating si Aguinaldo. Kaso ayaw mo magsuot ng bahag. Grabe, I remember. attitude ka, JP. Oo. Bahag lang yun. May napatunayan na ako noon. Wow! Tapos kay Quezon, in-invite kita na umiihi ka rin, dadaan si Quezon. Oo nga. Pero- Kasi hindi ako pwede. Sabi ko, i-move nyo na lang yung shoot. Alam ba lang yung schedule lang ni Jericho yung ililipat, di ba? Wala, Tsaka diva. all-star cast pwede sila except JP Habak, Oo. pero So, sabi ko ipalipat kay ni Aika, JP. dun sa talent coordinator, move na lang. Hindi daw kaya. Bakit? Diva. I'm Sayang sure, yun. diba? Iihi daw ako tuxedo dapat. Yeah. Yun nga yun. Missed opportunity. Wala na. Oh. Imagine, may character development. From bahag to suit. Speaking of bahag, Alam mo kung nagbahag ka nun, hindi ko i-edit out yung takbo mo. Kasi nakakita yung tumatakbo palayo eh. may backshot ba yun dapat? Backshot yan. Yun sana yun eh. Parang kasalanan ko pa na. Bubog mo nga yun eh, Wala no? na. Pinatakbo kasi ako dun sa graba ng nakapaa. Tapos gusto pa akong pagbahagin. Parang, magkano ba to? Tsaka in fairness sa'yo, ikaw lang sa lahat ng characters ganun katagal yung nilagi mo sa mundo para pumunta ka from General Luna to ni Yes. Goyo, papunta kay Quezon. Kumbaga, Age hiraya of mo- Adelaide. Tatalawin mo dapat si Aguinaldo pa noon. No? Imagine Oo. mo. Feeling ko kung magagawa pa nila Jay yung Gloria Macapagal Arroyo, andun din ako. Bakit siya mo? Hindi ko alam. Ako yung nunal.
Okay, sige. So, ang ating shooting memes, no, ayaw ni Geraldine, not approved eh. Hindi, wala naman siyang Hindi. gagawa. Wala Kapag naman. nag-analyze Sige, sige. eh. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari. Yun na yung gagawin namin. Nakaisip kasi kami ng bagong series nung nag-guest nga si Lav. Ah. Hindi naman kasi yun yung topic. So parang naisip ko, why not, di ba? Oo. Dahil, Tungkol sa oo, kasi ang pagpepelikula ay pagjajakol. Di ba? Okay. Ba't kami nandito? Excuse me. Eh di pag Let's be inclusive here. Thank you for being inclusive. O sige, ang ating magpakilala muna tayo. Okay. Ay, mag-hi muna tayo sa ating 75,000 tayo dito Yes, sa dito sa cafe. Thanks, guys. Pero parang, lakasan nyo naman para maniwala sila. Parang 76K na pala sa lakas. 76. Oo. May dumagdag na isa, 79 na. 79,000. Tapos Sa sa Zoom, Zoom, 144,000. 144,000. 140. Buti hindi nag-crash. Oo. O sige, pakilala muna tayo. Okay. Ako si Tonet at sinubaybayan ko talaga yung urinating soldier. Yung come a long way. Thank you, it's an honor. Ako si JP at I think hindi pa ako nasasweldohan dun sa second installment ng appearance ko. So maniningil ako today. Hindi ka kasi nagbahag. Ay, yun Pero yun. nandun ka, Yung nasa kontrata. Andun ako, galing pa ako nun sa opera ng appendicitis. Hindi, nandun- Grabe lang buwan na yun. Grabe naman pala. At sa suffer nga, parang ang sakit. Parang ganun, di ba? Pero ano ka doon? As in, nakita ka? Nakita siya. Ano siya? Tumakbo pa papalayo. Doon sa ano? Sa Alam mo, hindi ko Goyo? na maalala bakit ako tumatakbo nun. Nandun sa cuts, nasa balagbag tayo noon. Ano nga yung eksena? Hindi ko na maalala. Yung Paparating ano, si dumating Aguinaldo. sinagot. Ang nakakatawa pa nun, so pinatakbo ko sa graba, tapos parang syempre kapag mag-back to one, kailangan mong babalik syempre. Tapos graba uli yun. So humingi ako ng tsinelas sa wardrobe. Attitude naman. Tapos nung magtitake na, so iiwan ko siya doon, tapos takbo. Tapos nung bumalik, wala na yung tsinelas. May kumuhang talent. Ang gigigil talaga ako nung araw na yun. Anyway, Kasi lahat sila nagsisuffer. Ikaw naman, no? Dapat nakisama ka na. Okay, ang guest naman natin. Actually, si Pong, naging unofficial guest natin. Alam mo, nung nandun tayo, tapos pumunta lang Sila si ni Pong, Herman. si Pong. Dito rin si Mon, nandito rin. Diba? Table lang, Nasa oo. table. Kumakain kami. parang kaka-open lang natin. Oo. Unofficially, second guesting na nila to. Yes. Pero ngayon may mic sila. Dati kasi walang mic. So, kaya Tsaka pag ganitong ano, setup, tsaka nandun may pa lang formal yung- invitation. Oo, may formal Hindi invitation. ambush. Okay, go. Ako po si Pong Ignacio at hindi ko mapapalabas tong episode na to sa anak ko. Cinematographer po. Yes! Cinematographer nung trilogy. Oo. Buong Bayaniverse. Hello, ako po si Monica Sebial, production designer for Quezon. Pero ang journey ko sa Bayaniverse, nagsimula ako as set decorator in Luna, set deck also for Goyo, and then, ayun, PD po ako for this film. Tapos, Yay! tapos never again. Tapos never again. I quit. Ako po si Gerald Tarog, director ng General Luna Goyo at Quezon. Actually, pangalawang beses ko nang pumunta dito. Yung una, nandun lang ako sa pintuan. Pinatid ko lang si Milo. Kasi may pupuntahan ako agad eh. So, late na ako. Okay. Kasi ka nagpunta nga dito si Milo. Nung photoshoot yun ba? Photoshoot yata yun. Kasi si Milo Sogueco ang nag-shoot ng mga photos ng... Na mga food and mga drinks. food. Grabe, wala man lang pagsuporta. Umalis agad. Late na ako, may pupuntahan ako. May date ka, no? Huwag kayo mag-away. Buti pa kami ni Monica, supportive. I no? know. Oh, halos opening pa lang, nandito na Si kami. Medal. Oo, Adobo. we don't mind. Kahit GC lang. Medal is okay. At ito ang... Walang Kwentang Podcast! Jack and Boy, hali-hali hoy. Sinong matalo siyang unggoy? Perception. Jack and Boy, hali-hali. Ang pagkabayani. Sinong matalo It's all about perception. He's the most unscrupulous comedian I've met. Chameleon pala, ha? Mahal kita, pero hunyango ka pa rin. Huwag mo nang ikaila.
Nauna pang pumuti ang uwak kaysa bitawan mo yung kapangyarihan mo. Mahusay siya maglaro ng politika, pero maganda ang kanyang hangarin. Ako lamang ang may kayang ipaglaban ang independensya. I will lead this nation into prosperity. By hook or by crook. Casey doesn't seem to realize that he's the one committing offenses against an orderly conduct of affairs by trying to take control of the government. He is making an ass of himself. Bakit ako? Kasalanan ito lahat ni Sergio! This is unacceptable! Oh, God. Bakayo! Mr. Senate President. Ano na naman yung niluluto mo? Wala ako niluluto. We came here to teach you good government. Make lots of money along the way. Kondenahin mo lamang siguro. Isang beses lang. Masyadong maraming politiko sa bansa. Kakaunti lamang ang mga lingkod bayan. Mi querido, Pastilan, be my vice president. Ito pa ang nais nating mamuno sa ating bansa! gawan mo ng maiikling sine ang buhay ko. Lahat ng achievements ko, mula nung ako'y abogado hanggang ngayon, gagamitin natin sa pangangampanya. Manuel Luis Quezon, masisikatin ko ang pangalan niya. Itong si Quezon, kaiingat kayo mga binibini. Mag-iingat ka sa mga taong nagsasabing ipagtatanggol ka. Walang problema sa kompromiso. Ang tanong, sino ang makikinabang? Banal-banal ang kamburat ka! Bakit ka sa ninong mo? Ikaw ang wawasakin niya ngayon. Pinaglaban niya kayo. Ang lahat ng ito ay politika lamang. Ipinagtanggol niya kayo lahat. Walang personalan. Okay, game. Ang pag-usapan natin, shooting memes, kahit hindi sa... Ito na ba talaga yung last? Or ginugoyo nyo lang? Si Daphne yung tanongin niya. Oh my God. Sabi Yung sa'yo mga may GMA pa eh. Kung merong fourth, sino yon? Bawal sabihin. Kung meron fourth, bawal pang sabihin. Clue na lang, clue. Tayo-tayo lang, oh. Jericho. Bayani ba to? Historical figures. Oh my God, historical figure. Well. Wow. Bryce Hernandez. Anong year? Anong era? Bawal pa talaga. I-delete namin. Didelete namin. Hindi, Tayo-tayo lang. panoorin niyo muna yung Quezon kasi Nandoon sa sa May, credits. hindi, pag marami daw manood, pwede ko sabihin. Nakakapit. Feeling ko, Magpa-poll na lang kaya tayo. Oo, kasi diba? yun next. Oo. Ayan na si Lexter. Sama ka dito? Hi, Lexi Fu! So si Lexer yung baklang PM na. Pero may possibility na hindi pa to yung last. Si Daphne yung tanongin niya. Ano yung mga to? Ako, Gusto mo pa? Pwede naman. Hindi naman ako magnano sa opportunity. Tara. Yun. Just like a bold star. Ready for mature roles? Talagang pinupunta niyo sa Yes, dahil dyan, perfect segue, no? Oo. Funny you said that. I love that. Sige, mag-enumerate tayo ng shooting memes from isa-isain natin. Baka umabot tayo. Launa na naman. Kasi si JP marami na siyang nakwento about General Luna, Goyo. Ano siraan na kayo? Nung naputukan ako ng appendix. Sabi ito ko lagi sa kanya. Oh, syempre ako bida, kwento ko yun eh. Sa Quezon na lang muna. Sige. Actually, parang ito yung pinakamabilis yata sa tatlo na nagawa niya. Or nabilisan lang ako na akala ko mabilis lang. Hindi, mabilis siya. Mabilis. Mabilis rin yung release kasi typically parang 1 year in post. Ito hindi eh. Parang naging desidido si Daphne na ilabas agad in the same year. Daphne So, Chu yung producer. Yes, producer from PBA. So yun ang brief namin. The same year lalabas pagkatapos i-shoot. At least No, alam we mo. wanted to hit the 10-year mark kasi of release 20, na. Kasi 2015. Ayun ba yung rason? Kaya ang bilis. Oh, yun yung sabi sa akin. Ano yung Kaya sinabi in-accept ko na sa'yo? lang. Parang madalas hindi mabulit si Gerald. Basta trabaho lang ako ng trabaho. Tapos sabi, Accept ko na lang. Tapusin Okay, I ko ng- understand. ano? Oo, ganun. Anong tanong mo? Hindi, kailan 20. kayo nag-start? Tapos kailan Tapos. naging ready? Si Gian, tagal na niya sinulat to.
And ang tagal hinanapan ng green light. Pero I guess as a team, parang we started doing oculars November last year. November, December. Tapos we tried to look for as much things as possible kasi merong possibility na January pa lang mag-shoot na dapat, which is impossible. Pero March tayo nagsimula. pero March. Prep, yeah. Yeah. Tapos dire-diretso mula na nag-prep, nag-shoot, in between shooting days nag-e-edit ako. Tapos pagkatapos ng pag-wrap nung shoot, parang within 2 weeks tapos na yung edit. Tapos diretso sa music hanggang mag-September. So ngayon ka pa lang nagkakaroon ng tulog? Kaya tulala ako. Wala pa tulog. Wala pa siyang tulog? Hindi nga si Gerald yan. Ilan to? Oo, si Gerald, hindi lang siya director. Editor Writer, din siya. editor. Writer, editor, Sound design. sound designer. Music, hindi. Hindi, music. Music. Huli kong sound design Composer. ng sana dati pa eh. Oh, so sound design ka pa. Sound design. Sige, para maging tama ka. Nagbabago-bago na pa rin ba yung pangalan mo dito? Kasi di ba sana dati Ay, nag-iiba-iba yung pangalan mo? totoo. Para Oo. siyang si ano. Yung Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, oo. Dolphy yung sasabihin ko. Ginawa pa ni Dolphy yun. Nag-iiba kaya yung ano niya? Yung ano pangalan ni Dolphy pag ano siya, music siya? Pidol. Steven Soderbergh, iba yung pangalan niya pag DOP siya. Peter Andrews, I think. Peter Andrews. Pag editor siya, Iba rin. Iba rin. Hindi ko binagay yung pangalan ko. iba yung Gerald. Pero di ba, ano yung binabago mo? No, dati, yung may ginawa akong isa pang trilogy kasi before. So, iniba ko siya. Binaliktad ko lang yung mga letters. Yung sound design, Roger, TJ Ladro. Ganun lang ako. Roger? Tapos Pats Ranyo ata yung... yung editor, Pats Ranyo something. Kasi Ryan Pastor dun sa... Basta yun. Oh. So dito, Tinamad na ako. Gerald. Isipin pa ba Gerald niya yun? lang. O sige. Ano yung pinaka-absurd na nangyari sa shoot ng ng Quezon na hindi nyo naranasan nung Sa dalawa. kasi nga mas mabilis to? Hindi siya absurd in the funny sense, pero parang tagal nag-register sa akin, at least I can speak for. Yung si Ian Glenn shoot namin. Oo. medyo wild Hindi kilala yan. nito net. Yan nag-Game of Thrones. Ninong ko yan si Ninong. Sa kumpil. Yan. Sinampal. Mas makikwento ni Gerald kung paano siya nakast. Pero yung, kasi ang bilis parang 10 days lang siya for the shoot. And then 6 days lang yung shoot niya. From Tarlac, pumunta kaming Las Casas, saan pa yung, and then Batangas. So yung tatlong yun. Batanes? Batangas. Kaya nga yung Batanes? Oh, okay. So, umikot kami in 10 days. Parang ano lang nung feeling na. Ang bilis-bilis. Tapos after the shoot, parang big deal yung nangyaring yun. Yung tagal nag-register sa akin yun. So kasama dun sa pagpunta niya dito, yung nag-press con, di ba? May interviews. Tas may Early, table reading. nag-table read siya before the shoot. Tapos bumalik siya ulit. Para lang to get to know everyone. And then the cast. Nagulat actually yung Meet and cast. greet, balikan. Kasi konti lang sa amin yung may alam. And then konti lang from the cast ang may alam na dadating siya. So nung pumasok siya dun sa kwarto nung table read, Yan, na-starstruck. na-starstruck sila lahat. So hindi nila alam na, uy, si Mr. Glenn. Hindi nila alam. Ikaw, alam mo naman. Na-brief naman siya, no? Hindi rin starstruck din. Starstruck din siya. Pero paano siya napili? Audition ba siya? Hindi, sabi ko kay Daph, nung tapos na yung script, sabi ko, kailangan ng someone na may pangalan for this. Hindi tayo pwedeng kumuha ng like expat na hindi ganun. Siya yung naghanap ng casting director. As in, kasi wala tayong casting director talaga dito Coordinators meron. So, hanap siya ng casting director from the UK, yung nahanap niya. Tapos, si Cassandra, yung casting director, siya yung naghanap. Pero nagbigay kami ng listahan ng mga ito yung mga hindi namin afford pero gusto. Nasa taas dun si Breaking Bad, si Bryan Cranston. Yun. Tapos, sabi ko, bigyan mo kami ng mga afford. Kasi ito yung hindi afford. So, based from that, si Ian Glenn yung number 1 na nasa niya. Yan. Afford? Tapos, So magkano? Tanungin mo si Daph. Alam mo, dapat gines natin Kaya yung sila Oo. Tapos, Nagustuhan niya yung script, di ba? Tapos pinanood niya yung ibang movies. So, pagkabasa ni Ian, nag-yes agad siya. Yun. Ewan ko dun sa talent fee ko. Nag-yes agad siya. Malalaman natin yan. Message mo lang, Ninong. I think i-guess natin siya dito. Si Mr. Glenn. Si Mr. Glenn. Dito siya sa may kamuni. Game of Thrones memes.
Uy, pero gusto niya yun. Gusto niya yung mainit. Gusto niya yung local whatever. Parang there was a point nung shoot, naiirita na siya kasi syempre Pinapayungan siya. pinapayungan, alam mo yun. Naka-Jisoo life pa pasok siya agad sa van, na aircon. Kasi mainit talaga nun kasi peak summer. Pero parang siya, wait, I want the tropics. Ganon, parang. Hindi, pero nung nag-shoot sa Batangas, hindi niya na kinaya. Oh, well, iba naman yun. Oo. Yung location namin parang ganito, pero sobrang enclosed lahat ng windows. Old house. Tapos nakasuit siya ng ganun. Tapos yung original cheer niya dahil ang init sa Pilipinas. Pagdating nun sa set, parang, at di ko kaya. Kasi interior. Hindi niya kinaya. Kulob init naman yon. At alam natin na Oo, tas may ibang ilaw na. level of hell yun. Oo. Lagi niya tatanong kung off-cam yung ano niya, yung paa niya kasi tatanggalin niya, magchichinelas na siya. So may mga pictures kami na behind the scenes na nakachinelas lang siya. Pero full suit, gano'n. Pero hindi mo kilala si Ian Glenn. Tawagan mo na lang. Ian Glenn Veneracion. Sa Game of Thrones. Ba't di nyo kina si Daenerys? JP Habak asking the important questions. Ako ang boses ng bayan. Oo nga, pero Sayang nung nga, lumabas no? yung table reading ata, yung mga table reading photos. Parang, pasabog. May Ian Glenn, tapos di ako kasama dun sa project. Hindi nga. Tingin mo isasama ka pa sa pag-attitude mo? Di ba kaya nga Yung Ian Glenn nga, nag-attitude, nagtanggal ng tsinelas. Naglakad ba siya sa graba? Hindi naman. Hindi nila paglalakad yung Ian Oy, Baka buhatin Di mo nakalimutan mo na ba na pre-prod AD tawag ko sa'yo? Bakit? Kasi kinukuha ko siya, tapos pagkatapos ng pre-prod, nagko-quit na siya ng Ganyan project. yan. Ganyan yan. So, pre-prod AD. Very unprofessional talaga. Wow! Tsaka may bayad yun, yung pre-prod fee niya. Ay, hindi kami kasalanan yung mga PM kasi minomove yung shoot. Di ba yung appendix mo? Well, that's one. Kung alam na hindi siya makatakas sa Sagoyo, pinagpok niya appendix. Siya may kasalanan. Appendix lang yun. Dapat kaya mo yun, ma. It's just appendix. Grabe talaga yung araw na yun. Sakala ko talaga ang dami mo lang kinain. Well, marami Binigyan pala talaga ka ako ng acid nun eh. Kasi na-mess ko naman na kwento na dito yun. Oo. Pero Sige, ang baka dami meron kong mga first time. Ha? Baka meron first timers. Part na ng lore niya yun. Yes, lagi niya kinukwento. Oo. Kinuwento mo ba palipat sa ospital? Yes. Attitude mo! Kasi may namatay doon sa kabilang hospital. Bakit naman di ako magpapalipat? Sana man lang. Mi, sa lahat ng ospital may namamatay. Sa amin hindi. Panapanahon lang yan. Zero crime rate. Zero death rate. Pagtatanong, may namatay na po Wala ba pa po. dito? Ano nga nangyari? Nasa kami noon, Tarlac yun, di ba? Tarlac. Tapos yung setup, piyesta. As in, 100 talents or more. Sobrang daming talent. So, ang first AD, si Crisanto Aquino. Tapos ako yung second AD. Tapos may crowd director, si Kuya Jeff. Tapos, nung pinikap na ako sa bahay, nakakaramdam na ako ng something, parang kinakabag ata ako, ganyan. So, trinay kong pumoops bago umalas kasi nga, Tarlac yung biyahe, ganyan. Ilang hours ba yun? Mga 2 hours? 2 days. 2 days and 3 nights. Mga 3 hours. 3 hours. Oo, 3. Tapos, pagdating na dun sa location, breakfast ako. Tapos yung breakfast ay longganisa. Ito yung dubious longganisa. Oo. Parang medyo ewan ko ba dun sa PM? Bakit dubious na gumagalaw pa? Buhay pa? Gumagalaw Tapos, after ko mag-breakfast, sumasakit na talaga siya. Oo, gapunon mo. Buong araw hanggang tanghali. Yun yung struggle ko. Tapos, binigyan mo ako ng ng gamot. Tums, bigyan kang Tums. Oo. Antacid. Tapos, si Monica sabi niya, mag-yosi ka lang. Ganyan, yosi naman ako. Tapos, Ano sa sinasabi? maraming doktor on set eh. Bakit yosi? Yosi! Doktor Baka yosi lang yan. Ganyan. Kasi I wanted you to poop more. Parang Oo. gano'n. Tapos, si Daphne sabi niya, dapa ka na lang dun sa van. Baka makabag lang. Dapa naman ako dun sa van. Tapos sabi ko, Alam ko na edit nito. tapos, di pa rin effective. Sabi ko, may mali na. Hindi ko na kaya. As in na talaga, ang sakit na talaga niya. Tapos, ang sumama sa akin, si Pao Zamora. Red. O nga pala, asawa na nga pala siya ni Nikos. Tapos, siya yung naging sundo papunta dun sa ospital. Anong unang ospital yun?
Talagang papangalanan mo yun. May namatay po sa inyo. Iba ka rin ba? Tapos yun na yun. Tapos yun yung araw na bumisita si Richard Bulisay sa set. Kasi may write-up for Rogue. Bumisita si Bulisay. Andun siya noon. Yes. Tapos nung lumabas yung article ni Bulisay, may case of appendicitis. Special mention. Kasi pinagkaguluhan ka talaga namin eh. As in, nag-spread talaga like wildfire. Uy, dadalhin sa hospital si JP. Kuya, nabala. Oo, nabala talaga. Nagawa ko lang spotlight siguro. Tapos may yung katabi mo, may namatay. As in, nakita mong namatay? Or is it just hearsay? As in, nag-iiyakan lahat talaga yung pamilya. Parang, huwag mo kaming iwan, ganyan. Kasi sabi ko kay Pao, baka pwede tayo lumipat ng ospital. Sarang sinabi ni Pao, parang wala pa naman masyado namatay sa akin. Tapos, so nilipat na ako noon. Tapos, yung mga nagbabantay sa akin, paiba-iba. Minsan si Monica, basta madalas art dep eh. Oo, tama. Ba't art dep? Grabe, Kasi wala naman silang ginagawa masyado. Ay, Excuse dapat me. pala DOP. Hindi, kaya kami nandun kasi iniwan ng PM ang art desk. Talaga? Dapat dito. Nagtatrabaho Ganda, kami. ganda. Hindi kasi hindi na kami Face to face! Sige nga, pitigin mo sa tenga. Kaya pala nandito siya, narinig niya eh. Fact-checking siya dito. Tapos, si Connie yung isa na nagbantay. Sabi ko kay Monica, sabihan mo si Connie na wag akong tawaging Mars. Kasi darating si Mama. Yung pa pala yung coming out moment mo ba? si Connie nag-reply. Parang proud. Nakwento ata yun. Parang sunod nating nanay mo. And then, parang may poging nurse na pumasok. Tapos, parang hihirit siya na, uy, yung pogi. Tapos, with a nudge sa'yo. Pero nagpigil siya. Tapos, sa sobrang proud niya, tinawagan pa niya ako na, uy, napigilan ko sarili ko. Or something like that. Taga-Tarlac Jen yung nurse Oo. niya. So, anong tawag sa'yo, Tol? Bro. Gusto ko yung Mars. Yung Mars. Hindi ko rin makalimutan yung pumunta kami ni Monica sa La Union. Nag-drive pa kami para mag-extra sa I'm Drunk, I Love You. I'm drunk. Oo. Na may comments. Hindi nyo mamimiss yung inserts. Grabe yun. Oo. Hanggang ngayon yung mga teachers ng anak ko, namumukhaan ako doon dahil binigyan mo kami ng close-up doon. Hindi na Extreme close-up close-up. yan, extreme close-up. Pati mga estudyante ko minsan, nandun ka pala. Hindi ko makalimutan. May budget for that. May budget Crowd, for tas that. sa LU crowd, di ba, Mon? Yes. Oh, si Direk. Wala. Taga-react lang ako dito. Wala akong maano. Anong gusto mo, Direk? Shooting memes o memes? Kasi pag wala kang masabi sa shooting, mabilis kami kausap. Mag-iisip muna ako. Isip muna ng memes. Wow! Kung kami nahamon. I think si Lester pwede nating invite. Oo nga, Lester. Mamaya. Kasi I think yung PM, yan yung may pinakamarami talagang ano eh. Tsaka maraming alam yan si Lexer sa dating life ni Gerald. I think dahil dyan, pwede na nating paalisin si Gerald. Bye guys. Please watch Quezon no? October 15. Ano yung pinaka-memorable na ano? With Ian Glenn Veneracion. Wala, ang bait niya eh. So pag alam mo yung pag Hindi siya mabait, diva. doon ako una natakot niya eh. Baka alam mo yun, Hollywood diva, ganun. Oo. Lahat ng cast mabait, so it was pretty much just iyakan dahil sa pagod. Sino yung pinaka-hindi mabait? Di ba lahat sila mabait? Sino yung least mabait? Lex, sino? Hindi ko alam kung sino. Sino nga ba? Least mo ba? Kahit wag mo na sagutin, Diyos ko, nabahan naman ako sasagutin pa. Least mabait in a funny way. Wala. Or yung funny, yung backup story. Ano yung backup story natin? Ito naman si Gerald, lagi dami walang Kasi pag nasa set ako, may sarili akong mundo. Nandun lang ako sa monitor. Tapos pag hindi nagro-roll, as in,
Naka-off lang yung utak ko. Anong ginagawa mo pag habang nagsiset up si Pong? Play ng music usually. Oo, ganun lang. Ganun ako katahimik sa set eh. So, Totoo yan, Si totoo yan. Jero. Tapos kapag na siya, bored na siya, yung mic niya ilalagay niya sa table. Tapos magagaganito siya sa tables. Parang, ayan na, bored na si Gerald. Bilisan niyo na. Alam ng mga AD Sinasadya ba yun? hindi ko lang namamala. Gumaganyan lang ako sa kamay. So yun na yung cue mo Yun na na yung ano. cue na parang malapit na yan magalit, pero hindi yan magagalit. Idadaan niya sa AD. Yung AD yung magagalit Yung for AD. Jero. Kaya si Crisanto yung magaling na AD ni Gerald. Kasi si Crisanto yung super bad cop. Hindi tayo pwede. Pareho tayong good cup na ano. Oo, meron akong reputation na pinangangalagaan. Paano na naging si Jericho Rosales, si Quezon? Automatic lang siyang pumasok sa isip ko. Nung nag-backout si TJ, as in, walang buffering. Pag backout si TJ, si Echo. Yun na agad. Tapos, tinawagan ko si Echo. Tapos, nag-yes agad siya. Pero sabi ko, basahin mo muna yung script pa mamaya, hindi mo gusto. Ayun, nag-yes na agad siya eh. TJ Trinidad, yung Yes. original. Kasi siya talaga, saan ba siya wala. Siya lang yung gusto mo. Si TJ? Oo. Kamukha niya si Quezon eh. Pero tsaka magaling siya. So, I thought na bagay naman talaga. Pero nung nag-backout siya, si Echo lang yung naisip ko na kayang i-match yung energy na kailangan dun sa script. Wala akong ibang ma-imagine na actor. So, nung binasa niya yung script, yun, siya. Si TJ, kasi wala na siya talaga sa acting era. Ano na siya, may trabaho siya sa aviation. Piloto ba siya? Hindi, hindi ko alam. Aviation piloto. Pilot siya dati at, Ha? dati at, I don't know. Basta Medyo business. corporate, Oo. yeah. Medyo Corporate na siya Corporate, ngayon. Basta TJ, pag napanood mo to, comment down below. Yes, please. Are you a pilot? Bumisita rin siya sa set one time. talaga? Yeah, very nice. Nandun si Echo. Tapos, so, saya-saya, ganun. Tapos, nung nag-pack up yung shoot that night, umiiyak siya. Si TJ? Naiyak siya. Kasi, well, na-appreciate niya yung, na si Echo yung nagte-take over sa kanya. Pero at the same time, parang, sabi niya, hindi na ako babalik sa set. Sabi So, niya. ano siya? Nalulungkot siya. Nalulungkot siya. Parang may sinabi siya something like, being here is making me think about what I'm missing. Yeah. But at the same time, parang confident siya na tama yung decision niya rin. Na okay na siyang naka-move on. Parang ganon. Pero syempre, conflicted. Emotional. But yeah. Saya. Like, we really appreciated his presence that day. Ano kaya yung nagpa-confirm sa kanya na tama yung decision niya na nag-back out na siya sa industriya? Mas malaki Yes yung... mo siya. Mas malaki yung pera niya. Mas malaki kinikita niya doon. May benefits. Nung nagpapaalam siya, sabi, ako yung naiinggit sa'yo eh. Sinabi ko sa kanya eh. So, okay lang yan. Ano yung isang eksena na with Jericho as Quezon na feel mong super tama na siya talaga yung kinuha mo as Quezon? Yung ginawa niya yung inauguration speech sa harap ng National Museum. As in, yung command niya ng buong eksena para talagang siya yung, sa kanya na yan. Nasa trailer yan. Ay, hindi, yung gumanon lang siya. Let's do it. Pwede ba ikwento how we shot that? Oh, sige. Kasi ang cute lang. So we shot that in front of National Museum, which was pretty much the same, almost exactly the same spot where the speech happened. Nag-move lang towards the side to avoid modern things. Alam mo na. And then, hindi namin kayang i-hold traffic yung tapa. Anong street yun? P. Burgos, tama. Siyempre, ang laking avenue yun, di ba? Tapos, ang daming traffic light. Pero hindi namin kayang i-hold traffic. Hindi afford. Tsaka, siyempre, malamang hindi papayag. Yes. Yung timer. So may timer talaga kami. Ang timer niya yung sa traffic light. Oo. So, pag naka-red, I think mga 30 seconds or something yun, di ba? Basta, Start na ginagamit siya. niya yung stoplight para alam niya kung hanggang kailan siya magsa-start. Tapos, naka-timing din yung speech, di ba? Parang tiniming namin kung gaano katagal yung stop para... So, pag sakto pagkatapos ng speech niya, gano'n, green. Oo. Did you have to edit the speech? Did you have to... Hindi naman. Pero para at least yung timing ba? Yung Sumasakto naman yung eksena dun sa Kasi yung ginagawa pa niya, so syempre pag naka-green, so maandar. Pero may mga pedestrian, tapos para hindi niya mag-break yung character niya. Sinisigawan pa rin niya yung mga dumadaan. Para Quezon pa rin siya. So as Quezon, kinakausap niya yung mga random. Alam mo yun, papasok pa lang ng work, tapos parang ano to, ganon. Si Jericho. Dire-diretso lang siya. Sobrang cute. Ang saya ng
Pero na yun actually. Ako gusto ko lang i-add kasi napanood ko na. Konti pa lang kami nakapanood nung edit ni Gerald. Sobrang love ko. Ang galing ni Echo sa ending. No spoilers naman. Basta sobrang kilabot. At yun. Ang galing mo Echo doon. Nakakilabot. Yun. Ano ba Super. yun? Or pinanganak. Mag-speculate na lang lahat. Benjamin Bosa. Tsaka yun yung ending. Hindi, basta magaling siya dun. And proud kami lahat. Sabi yung buong cast actually. Tapos yun nga yung cast. So yung from Luna tapos Goyo, most of them same, 'di ba? Sina Aaron, ganyan. Pero pagdating ng Quezon, tumanda na sila. Oh. So paano yung naging process dun sa casting ng mga matatandang version ng mga nasa Luna? Konti lang naman yung may older version, di ba? Si Aaron lang and then naging Chris Villanueva. Tapos Na lumabas Si sa Ben. ending ng Goyo, 'di ba? Oh, tapos si Benjamin Alves to supposedly TJ Trinidad. Pero actually hindi accurate talaga na Young Manuel Quezon yung sinasabi sa Madlanga yun. Parang he plays Young Manuel Quezon pero meron pa siyang isang role doon sa pelikula. Nabawal pa bang sabihin? Medyo komplikado pag sinabi ko. Hindi, kaya namin to. namin. Tingin mo sa amin, hindi nakakaintindi. Hindi, parang Bobo ba kami? hindi kasi kailangan ko pang sige fine. Tapos pag-explain niya, hindi niya talaga naiintindihan. Bobo pala talaga. Hindi, ang shortcut dyan, he plays an actor playing the Young Manuel Quezon. Parang ganun. Playing an actor. So hindi talaga siya yung... Hindi, he's also the Young Manuel Quezon, pero he's also the actor playing the Young Manuel Quezon. Gets ko ikaw. Bahala kayo. Panoorin ko na lang. Bobo nga talaga. Palabasin yung ayat si Lexter. Dami sinasabi. Tanong. Anong part sa Quezon yung pinaka na challenge kayo sa cinematography and production design? May sinabi si Monica kanina, umiyak siya dito pa lang. Day 2. Oh. Dito pa lang umiyak na ako. Who hurt you, Monica? Is it Lester? Hindi siya binigyan ng budget. Nandun ako nun. Pero funny lang, syempre, day 2, pero, ilang months na rin kami nagpo-prepare. So, ilang months, weeks na rin ako walang tulog, stress, etc. Nagkataon talaga, promise, na puwing ako. Kasi it was a dirt road. And, basta, car scene yun di ba? With Ian. Hinihintay ko lang sila ayusin yung mga ilaw, ikabit yung ilaw sa sasakyan. Sa tracking. Tapos napuwing talaga ako, pero walang naniniwala. Napuwing ako, pero tapos alam mo yung lumabas na yung luha, tapos dire-diretso na siya. Hindi na siya tumitigil. As in, yung iyak ko talaga, yung iyak na. Yung gano'n. So isa-isa na kami ginayakap siya. Nagpapalik talaga sila. Tapos parang umabot nga kay Lexter yung pupunta ng tent. Parang may nag-report sa kanila na umiyak na si Monica. Tapos parang, promise na puwing lang talaga ako. Hindi lang siya tumigil. So ano talaga yung totoong kwento? Hanggang tulo dahil sa puwing? O hindi, dahil na-stress ka na? Naiyak siya. Pero di ba mula nung umiiyak ka tapos nung hinag ka ni Eunice, lalo kong umiyak lalo. Kasi parang permission yun na Naiyak na. ilabas mo lalo. Gerald na yung host. Naiyak na naman. Naiyak na naman siya. Madali lang akong luha. Ayun naman. Sana pala nagpadala ka sa ano? Sana madali lang naiyak na talaga siya. Artistahin ako. Sa Taurus. Diba? Ay, Taurus nga ako. Taurus ka siya? Magkasan kaming birthday. Nung Luna, magkakasunod kami nun, si Monica, ako, at si Paula Avellino. Pero isa lang yung cake. Isa lang yung cake. Oo, Siyempre, lagi bago-bago naman na ganun lang. Oo. Lalo na kapag si Lexter yung PM. Excuse me, wala akong cake nung birthday ko. Sa set ka ba ng birthday? Oo, Sa set wala ka akong ng cake. birthday? Oh, wala akong cake. Tagal niya ng baon niya. Meron. Si Jero Gemini Kung nandito na rin tayo sumbong, ako rin walang cake. Alam mo meron. yung cake na yun, Meron kang cake. food props yun. Meron ka daw cake. Siya rin nag-setup nung cake niya. Ako yung birthday mo, sarili ko cake. Pinakulipyo! Oh, tapos Yung kasi wala na mabilis sarado na yung... yung cupcake. Mahal na mahal ka ba naman talaga ng production? Cupcake talaga yung binigay. Galing sa 7-Eleven na cupcake yun, di ba? Oo. Sarado na, Batangas Hilo.
di ba birthday naman niya mula umaga hanggang... Totoo yan! Totoo yan! So, ba't ka nga naiyak? Hindi, Ano ba yung lang. nangyari nung Lalo na ano? yung first few weeks. Kasi yun yung inuna namin i-shoot si Ian Glenn. So, strict schedule, 10 days lang. So, kailangan, tapos bawal makadrop ng kahit anong eksena. Kasi wala nang, wala nang another day. Yeah. So, parang ito extra, ang daming pressure lang na kailangan ma-accomplish lahat. And then, yun, nakakaiyak. Ang hirap eh. Kala ko nagpadala ka rin sa... Ay, hindi ako ganun ka-special. Hindi na, I mean, Sana hindi ka puputukan ng appendix. Yun yung pinaka-challenging na setup? Actually, in fair, mahirap talaga yung buong shoot, to be fair. Mahirap talaga siya kasi Walang light day. I wouldn't say Walang meron insert talaga. stage. Meron lang kaming inserts day na masaya kami. Yung mga silent films, di ba? Ayun, That saka was yung fun. silent film. Ay, sorry. May silent film parts na black and white. Tapos naka-studio Yung kami. studio shoot. Yeah, kay Studio C, hi Sharon. Tapos black and white, parang kami naglalaro. Kasi parang may mga set si Monica. Tapos tinatry namin i-emulate talaga yung paano gumawa ng black and white. Yun lang yung medyo masaya. Tapos si Ben lang yung pinaka-main cast namin nun. Ben Alves. Ben Alves, yun. In fairness, kay Rafa at si Lorna, parang wala naman tayong nalaglag, di ba? Wala. So, yeah, wala. Like, minsan tinatanong kung parang, kamusta shoot? Tuloy-tuloy, pero wala namang nadadrop. Wala kayong nadadrop talaga. Wala. Amazingly, kahit with the weather, parang nakaka-recover yung team, in fairness talaga. Pero ang pinaka-naalala ko mahirap, sobra kaming kinakabahan ni Raf. Kasi roommate ko si Raf, so lagi kaming parang, before a shoot, parang nagbe-breakdown kami. Nakigana kami, pero nagbe-breakdown pa rin kami ng mga setups, sa mga susunod-sunod na sequences. Pinaka-mahirap was the kind of debate, no? Kasi ang laki ng setup with all the extras. Yung 50 shots. Yeah. Ba't naman 50 lang? Ba't naman 50 direct? Pwede naman 53. Nakukulangan ako talaga. Sana 75. Para naman sarado man lang. Debate ba yung tawag doon? Parang basta lahat silang tatlong candidates. Tapos maraming extras. So we had to contain this area in Tayabas, no? Tapos we had to control everything. And then 3 cameras rin, tuloy-tuloy lang. Tapos 2 days pilinit namin. Paano ba yung blocking nung eksena na yun? Yun, sobrang dugo. Pero nung naka-recover kami, parang nakahinga kami lahat. Tapos ito lang, meron pang mga ibang mga rally sa Taal kami. May rally kami ginawa sa... How many talents yung rally? Hundreds eh. Lex sila. 300. 300. Basta My may God, mga... nagwala si Gerald. Hindi, nasabi mo na eh. Narinig namin ba? Yeah, may mga campaign scenes na parang nasa 300 or something extras. Oh, pero mas konti pa yun. Sa Goyo, umabot kami ng mga 500 something. 700. Yeah, pero yung Taal was the worst. Kasi mga 30-something shots, isang eksena lang yun. Tapos isang araw nating i-shoot. Yes. So habang nagro-roll, nag-iisip na ako ng mga ibabawas ko na shots, ganun. Tapos sobrang init. Tapos yung mga talents na kulang tayo ng mga 100 na talents, gano'n. Tapos sila Nini, etc. Yan, nakakatawa. Kasi parang bawat department naging extras na. Parang isang araw cam dep, isang araw PD, isang araw drivers. Ganyan, nagiging part na ng extras team. Again, just to the team na nakaka-recover kami. Yes. In fairness. So, mas mahirap tong Quezon. Goyo yung never again. Pero Goyo was physical pain. Yes, totoo. Because going up the mountain was horrible. And Yeah, going up, Hindi naman tayo ni Monica. shooting up in the mountains in rainy season. oo. Yun yung problema. Yung weather. Oh, Yung weather. Oh. Hindi ba yun summer? Yung Rainy season yun sa Balagbag. Inabot tayo ng rainy. Pero sa Tarlac din, hini-heat wave tayo dun. Oo. Wala tayo, may mga ice Hindi, pack. pero worst yung sa Goyo kasi 'di ba iaakit natin yung mga tao tapos uulan. Tapos pagkatapos ng shooting day, pagpababa na yung mga 4x4 nagsa-slide na lang sila, hindi na sila kumakapit sa Putikan. Comparing kami ng notes lagi pag uwi. Kamusta ba nyo? Kasi brown na brown. In fairness kay Lexter, nagpatayo siya ng CR sa Balagbag para komportable kaming lahat doon. So, Thank you Napindigan naman. namin lahat yan. Oo. Trabaho niya yun, syempre. Ikaw naman, ano yung pinaka-challenging na eksena? actually yun nga, yung nabanggit ko kanina, yung sa Taal.
Kasi yun lang yung araw na pagkatapos parang medyo naluluha na rin ako. Naluluha sa pagod. Sa pagod. Kasi, ayun nga, parang sobrang dire-diretso siya. Tapos every minute, iba-iba yung problemang lumalabas. Parang sa set kasi pag directing, it's more problem solving naman, diba? So parang yun, buong araw walang tigil na problem solving every minute. Tapos yun, kung paano magbabawas ng shots, anong gagawin ko sa mga kulang na talents, anong gagawin ko sa sobrang init, ayokong may himatayin bigla ng ganun. So yun, and then pagkatapos parang Ilang days ba yung shoot? 29 29. plus 1 na ano, Tapos ilang buwan yun? 3 months. Medyo konti yun for Yeah. a Ito lang. film like Yes, Quezon. yes. No, well, To, Goyo lang, was like 60 days. to contextualize, 60 days yung Goyo, Yeah. General Luna ay Parang 40 ata yun. 40. Tapos 6 31 months lang. ata yun eh. Parang span of 6 months. Pero dito sa Quezon, dito ko lang ginawa yung kasi ang schedule namin was every other day. Tapos yung mga rest days, doon ako nag-i-edit ng pelikula. Taray. Kaya Ayaw niya nakakapagod. magpahinga. Ayoko talaga. Hindi kasi kasi may deadline. Yes. Kung hindi ka mag-e-edit. Tsaka, usually ginagawa talaga, mas okay na nag-e-edit habang nag-shoot para nakikita na agad kung nag-work, Kung may kulang. kung pwede natanggalin si JP, Hindi, hindi nag-work. kung nandun siya, ini-expect ko naman na magko-quit siya at some point. Eh. Kasi ginagawa naman niya every time. Low expectation. Naka-one up siya. Sabi ko nga, babalik ako eh. Saan mo ginawa yun? Saan mo? Bukod sa Goyo, General Luna. Saan pa niya ginawa? Di ba Shake? May in-invite. Shake. Oo, Sa Bliss. sa Bliss. Sa Bliss. So ano na lang yung hindi mo yung ginawa yun? Sa Luna. Tinapos mo. Natapos ko yung Luna. Thank you naman Ang kapal ng... Quiet! Hindi, Natapos sana ko. dati lang yung... Sana dati lang yung nakompleto mo eh. Sana dati lang Sana daw. dati. Question, bakit sa lahat ng mga bayani, bakit si Quezon? Kasi komplikado siyang tao. And pag nabasa mo yung mga libro tungkol sa kanya, nakakatawa yung mga pinagagawa niya sa buhay niya. Na hindi ka makakapaniwala na sinabi niya to or ginawa niya to. Palaging ganun eh. Kasi yung ang alam lang natin sa history books na lahat ng mga malinis na stuff. Yun. So sobrang interesting na pag nabasa mo siya. Like anong something special about Quezon? Kasi hindi naman spoiler to eh. Kasi nasa history books tsaka nasabi na ni Xiao online. Meron siyang rape case si Quezon. Hindi ko naman in-expect na gano'n. Hindi yung ito yung punchline. Okay. So may nung early in his career, meron siyang dinimanda siya for rape. Tapos ang defense ni Quezon, sabi niya, with this face, do I need to rape anyone? Kasi pogi siya, ganun. Yun. Nasa books yun. Nasa box yun. So yung ang daming ganun na when you read on his life, ang dami. So sabi ko, okay, pampelikula tong tao. Oo nga. Yeah. Kaya kasi yung trailer para siyang dark comedy. Yes, oo. Ganun nga May siya. comedy Ganun siya. talaga. Oo. Para maiba rin yung tono dun sa Luna tsaka sa Goyo. Sige, yung isa sa mga last questions ko ay, since kayo rin yung team from General Luna to Goyo to Quezon, paano kayo nag-change as a cinematographer, production designer, editor, music, and director and writer? Actor din si Gerald. Yes. Sa Confessional. Yes, oo nga. So guys, yun pa rin ba ang wala na kasi Cinema One. Pero yung nasa OBB ng Cinema One Originals, yung gumaganon, Yung may camera. si Gerald yun. And yes, sobrang ganda ng Confessional. 30 years ago yun, no, Je? 2007. So, 29? Pero sobrang ganda ng Confessional. Oo nga pala, umacting doon si Gerald. Umacting ka ba dito? May ganun ka ba dito sa Never again after Confessional ayoko. Napilitan lang ako nun. Parang ginive mo naman lahat mo. Hindi, nag-back out yung actor ko ng 2 weeks bago mag-start yung shoot. So parang, Sino yung actor mo? hindi siya professional actor. So, it's a I friend. think hindi rin siya professional. Nag-quit up 2 days eh. Ayun. Tapos sabi nung DOP ko na ako na lang daw, since kwento ko rin naman yun. Ganda. Dali pala niya kausap. Ano to?
Pero yun nga, ano yung ano nyo? Ano yung naging growth? Yung change nyo from 10 years ago? Grabe. Definitely marami. Sa craft ng cinematography, sobrang dami. Minsan kapag pinapanood ko yung, kunyari Luna, like kung kino-concentrate, I could have done better there. Tapos sa Goya, sobrang akong proud rin dun sa, tapos mga na-achieve namin sa scale nung production na yun. So, through the years, kasi nga, 11 years na, talagang mga bata pa tayo nun no? 19 ata ako. Virgin ka pa nun. Nag-pause siya. Di pa siya out. Sa nanay. Anyway, kasi nung Luna talaga parang naglalaro lang, parang gano'n. Then nung Goyo, laki-laki nung scale. And with this one, medyo parang feeling ko na-figure out ko na siya. Kahit pa paano. I don't take it lightly na 10 years is actually, I feel like, a short time for parang to learn so much about yung filmmaking practice. Yung tono niya sa paggawa ng pelikula, hone rin niya through the years. And yung nakikita ko rin naman yun. And I feel like, as cinematographers yun, important yun na maintindihan mo yung director mo. Isang bagsak para kay Pong. Isa lang. Nakakainis naman yung sagot mo. Ano sasabihin ko tuloy? Kwento mo kung ba't never again? Well... Alam na niya agad. Alam mo na. Nung sinabi na yun, okay, nagka-clarity. Hindi, kasi itong film na to, ito na yung last film ko. Nag-retire na ako as PD. Matagal na talaga siyang plano, pero I kinda knew na nung time na hindi pa namin alam kung matutuloy ba talaga yung Quezon or not. I kinda knew na in my head na kung matuloy to, yun na yung last film ko. So, nung tumawag nga si Lexter, uy, tuloy na. Okay. I mean, yun yung sagot ko eh. So, I just fulfilled that promise to myself. Na i-bookend, yun yung pang bookend ko. So, this process was obviously emotional. And at the same time, ang hirap eh. Kasi parang syempre gusto mong how I wanted to work that time. Parang hindi porket, paalis naman ako, kebs na. Ano mo yun? Parang I still try to, do my best. Pero ang hirap lang talaga ng shoot na to. Iyak na naman. Hindi, kasi honestly, after like 2 films na period films, akala mo, okay na yan. Even yung pressures, yung demands, pag historical, ang daming mga may alam na, mali yung ginamit yun na cortina or whatever. Parang, kahit pa paano, meron na akong idea on how to deal with that. So, I was okay to, get on board with that kind of fight again, mental fight again for Quezon. Pero ang nagkulang lang siguro ako sa prep beforehand is, ibang era kasi talaga to. I mean, yung Goyo tsaka yung Luna, magkatabi kasi yun na 1890s. Tapos ito, 20s, 30s. Completely different era. So parang, it really felt like I had to start from scratch. So at some point, I thought, ba't ko to pinasok? Alam mo yun? Kasi it would have been easier siguro kung nakadikit siya sa 1890s kasi kahit pa paano may amo na ako, pero hindi. But I guess love ko naman yung history, I love working with these guys, I love the script. Yun nga, with my mission to complete this trilogy, I just kept on going, and yung growth ko siguro, the most growth is my appreciation for, yoko. Labas mo yan. Every single colleague, hindi ko in-expect iyan. Ano ba nag-inuman? Wala ako today eh. Nag-inuman pa tayong 3. Tapos sinabi mo na, hindi pa natin alam kung magkakaroon ng funding. Pinag-uusapan lang natin yung Quezon. Di ba dito tayo sa Murato, sa restaurant ni Milo? Ay, tagal na no. Kaya nga, so for that, sinasabi na parang, kung papabalikin ka ni Gerald Ford, mag-yes ka kasi gusto mo talagang tapusin yun. Tayong 3 lang yun eh. Oh, yes. I said that. Pero yun nga, going back to my appreciation to all my colleagues, the support, si Lex, my God, dati inaaway niya ako, binubuli niya ako. Pero I must say na yung working relationship namin for this project was like unbelievably beautiful! Naiyak din siya. Kasi napagod rin ako. Tsaka pagod lang din talaga kaming lahat. So parang wala nang room for away, basically. Like kung may problema, support na lang talaga yung solusyon. Wala na yung, ba't di mo kasi ginawa? Wala nang space for that. So jump na agad sa problem solving.
And there were so many staff na, nagulat ako na akala ko hindi na nila ako babalikan pero bumalik sila kasi hindi kasi last na ni ma'am. May mga ganun ba na? So, sobrang na-appreciate ko na until the end, may mga supportive at naniwala. So, ayun. Like, super, super grateful for that. Ba't ako nagsaspeech? And yung growth ko lang is okay, moving on to the next step na. Like, I'm gonna do other things. Pursue other things naman. Parang TJ. Pero ano yung nagpa-decide sa'yo na aalis ka na sa pelikula? Nakakapagod talaga siya. Dami mo maalis kayo. Honestly, nakapagod talaga siya. Ang art department. Kami yung walang tulog, walang prep time, physically draining, alam mo yon. And, ko alam parang may isang araw lang talaga, parang inisip ko, talaga, hanggang 60 ito ginagawa mo? Yes ka ba? Alam mo yun? Tinanong ko, yes or no? Sobrang no. Alam mo yon, like, gusto kong makapag-ipon ng pera, gusto kong makapagtayo ng whatever, other businesses. May laundry shop ka naman na. May laundry shop na ako, alam mo yon. So, Viva Labada. ang pangalan ay Viva Labada. Kung taga Las Piñas ka, So, Paranaque yan. Las Piñas. pala. Kahit daw hindi taga Las Piñas, baka Quezon City, pwede, no? Malapit na pet. Yun. Parang kailangan, next growth naman. Parang nandun ako sa stage ng life. Para ikaw, ano yung growth? Ano yung change? O ano yung natutuhan mo from 11 years ago? Isip ko kung kailangan ko na ba mag-podcast na lang din. Siguro gusto ko lang gumawa ng hindi stressful ulit na pelikula. Oh my God, kailan ba yan Kailan ba nangyari? yun? Yung aircon naman, di ba? Ha? Ano yung last film mo Studio na naman. Senior year. Oh my God, ang tagal. 2010. Actually, gusto ko lang, parang kino-question ko din personally kung ano ba yung future nitong ginagawa natin. Kung, Ng film industry in general. Actually, before this, galing ako sa ibang interview with si Wango yung kasama ko, Galaga. Tapos yun din yung conversation. Tapos parang sabi ko, ako personally parang 50-50 ako kung buhay pa ba yung pelikula as an art form itself. Like maybe 20 years from now, 30 years from now. Kasi hindi ko tinitake for granted yung art form na yun eh. Kasi madami nang namatay na medium eh. Like radio plays, patay na. Dati ang entertainment natin, vaudeville, patay na yun. Diba? So hindi naman imposibleng isipin na ang pelikula baka mamatay din eventually. So parang iniisip ko kung saan pwedeng dalhin. Ako personally as a storyteller and yung industry itself kung saan siya pupunta. So kung may growth man, it's more, palagi ko na siyang iniisip na yun. And kung gagawa pa ako ng pelikula ulit, ano yung pwede kong gawin para makakontribute sa pagtagal pa nitong ginagawa natin. Kasi hindi ko alam kung tatagal siya. Siguro in 3 years meron pa naman, no? Kasi Oh, in 3 years. may inuhulugan pa ako. Actually, pareho tayo may Ako 11 years eh. Baka 11 years. Ako 7. Baka kaya ng 11 years. May mortgage pa ako 7 years. Pa ibabayaran mo. Stretch pa natin. Sabi ko pa utang. So yun, pag nabayaran ko yung utang, pwede nang... Pwede na mag-end. Pero may nakahanap ka na ng sagot doon kung ano yung tingin mong Nahanap ko pa eh. nahanap mo. In the meantime, gawa lang muna ng gawa. Ganda. Pero may next ka na ba after Quezon? May sinusulat ako for Star. Star. Di ba dapat meron kayong Ano? dapat may gagawin ka with them before? Sa Yung akin, genre sila, di ba tama ba? Nag-i-exist na yung script na yun. Pero madami siyang pinagdadaanan ngayon. Kay DJ. Kay Oo, Daniel Daniel. dapat, oo. Pero may isa pa. So dalawa dapat yun. So yung isa yung parang fina-fast track muna ngayon. Taray! Gerald Taro Ginnar Star Cinema Film. Yeah, supposedly second time kasi yung first yung tayo ngayon. Ay, oo nga. Yung Darna na maraming pinagdaanan din, no? Sobra. Yeah. Yung experience ko working with Star sa Darna, dire-diretso lang siya. So, and lahat naman yung mga ni-request namin in terms of the vision, game naman sila lahat. And then, we were shooting for like mga 16 days. 16 days. And nakapag-training na si Jane De Leon, lahat ng mga stunts. Nag-fly in kami ng stunt coordinator from Australia na nagma-Marvel, yun. And then nag-pandemic. Tapos nagsara yung ABS.
Parang mas maraming pinagdaanan So, mas marami yung Darna na Mas pinagdaan. maraming pinagdaanan yung Bayaniverse. Ay, yung Bayaniverse. Pero Okay. parang mas masakit yung Darna. Kala, iyak na naman si Monica. Wala na, tuyo na. Actually, one day gusto ko magpaalam sa Star kung pwede ko ilabas lahat ng mga pinagagawa natin doon. Kasi merong 40 minutes na rough cut nun. Oh. Tapos yung short film na parang origin story ng character ni Iza. Yeah. Oh my God, nakalimutan ko na. Na ginawa na ni Arnold Are ng animatics, tapos may voice acting na ng mga... Arnold Are. Kompleto na lahat yun. Tapos yung mga storyboards, mga ganun. So, Ayan, Star Cinema, comment down below kung Yes or no? yeah. ano yung bilang panghuli to invite them. Ano yung wish nyo for Quezon and for the Filipino audiences? Maliban sa manood sa sinehan, na ma-appreciate nila yung kwento. Mapanood siya na hindi lang dahil sabi namin manood sila. Parang, kumbaga, ma-analyze nila yung sinasabi din ng kwento. Because I think it's a very important story to think about. Especially in our worldly political climate. I don't think it's a solution. By watching the film, it's a solution. Pero parang baka pwedeng may maisip tayo na, alam mo yon, makatulong sa kung anong pwede nating gawin. Yon. Kapag-create ng conversation. Yes. Sabit na rin ako doon. Actually, kapag binasa, tama si Jay, pag binasa mo yung mga ginawa ni Quezon, parang napaka-absurdo. And many times kasi if you read history books, yung mga taong parang, totoo bang nangyari yan? And it happened many times sa Bayaniverse, parang totoo bang nangyari yan? Napaka-weird naman isipin na. And first of all, they really happened. And kung isipin nyo lang ngayon, nangyayari sa atin ngayon, parang absurdo rin naman di ba? So, parang people think na absurd yung dinidepict namin on screen. But they all really happened. And isipin nyo lang ngayon, parang merong isang vice president na minura yung presidente on threatened to, alam mo yun, or merong, tapos meron ring isang presidente na mura lang ng mura, alam mo yun, non-stop, tapos parang sasabihin, bakit ang daming mura ni Quezon? Tapos, pambata ba yan? Pero parang everyday na ginawa for those past years, nagmumura yung presidente on TV, di ba? So, I mean, real life is more absurd, I think. And parang what we're depicting on screen is just really what, it feels like kind of a reflection of really what is going on with our society, di ba? Very clearly, yun lang. So, kasi wala na tayong avenue for collective myth-making. Kasi pelikula lang yung ganun dati. Kasi ngayon, ang pag-consume natin ng media is algorithmic. So, click ka, tapos i-forward sa'yo ng app lahat ng related doon. So, wala na tayong isang malaking shared experience talaga. Hindi naman sa wala, pero nawawala siya. So, kung meron man akong wish sa industry at sa audiences, siguro gusto kong mag-succeed yung Quezon, not just because, of course, para mabawi nila Daphne yung kinita nila, etc., yung nilabas nilang pera, but really to find out kung kaya pa ba nating buhayin yung collective myth-making na yun. Yung storytelling na shared experience. Kasi I think dun sa yung collective experience na yun, dun lang natin ma-identify pa yung, masosolidify yung identity natin as Filipinos. Kasi kung wala yun, we're just in our phones and that. Wala. So sana. Hopeful pa naman. Panoorin niyo yung Quezon. Yeah. Tell your friends. Kung gusto niyo yung pelikula, tell your friends. Kung hindi niyo gusto, tell your friends pa rin. yeah. Yes. October 15, Quezon, in Cinemas Nationwide. Jericho Rosales as Quezon. Karil as Doña Aurora. Yes. Taray! Ayun. Thank you so much! Okay, manood kayo ng Quezon, October 15 in Cinemas Nationwide. Yes. Thank you. Thank you, guys. Congrats! Thanks, guys.